Sa mga nagdaang araw, umugang sa social media at mga alternatibong balita ang matinding usapin tungkol sa umano'y pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela at kung paanong tila walang nagawa ang Chinese-made stealth radar at air defense systems na ginagamit ng Venezuelan military. Maraming nagsasabing parang pinaglaruan lang ng Amerika ang teknolohiyang ito, at may mga ulat pa na ilang mahahalagang base militar ng Venezuela ang lubhang napinsala. Ngunit para maintindihan ang buong larawan, mahalagang himayin ang mga pangyayari, ang teknolohiya, at ang konteksto ng modernong digmaan. Ayon sa mga lumabas na ulat, nagkaroon ng isang malawakang operasyong militar ang Estados Unidos laban sa mga target sa Venezuela. Bahagi umano nito ang paggamit ng advanced air power, electronic warfare, at precision strikes. Sa ganitong uri ng operasyon, hindi lang basta bomba at eroplano ang ginagamit. Kasama rito ang pag-atake sa mata at tenga ng kalaban, o ang kanilang radar at command systems. Kapag nabulag ang isang bansa sa himpapawid, halos wala na itong kakayahang depensahan ang sarili laban sa mga papasok na aircraft at missiles. Dito pumapasok ang issue ng Chinese-made stealth radar na binili ng Venezuela. Ang ganitong klaseng radar ay kadalasang ibinebenta bilang anti-stealth, ibig sabihin, kaya nitong makadetect ng mga stealth aircraft na idinisenyong mahirap makita ng karaniwang radar. Sa teorya, posible ito dahil gumagamit ang mga radar na ito ng mas mababang frequency na mas mahirap ay absorb ng stealth coatings. Ngunit ang problema, ang radar ay isang bahagi lamang ng mas malaking sistema. Kahit pa may kakayahan itong makakita ng target, kung wala namang maayos na command and control, mabilis na komunikasyon, at handang air defense units, mananatili pa ring mahina ang depensa. Sa mga ulat ng operasyon, sinasabing gumamit ang US ng malakas na electronic warfare. Ibig sabihin, hindi nila kailangang sirain agad ang radar gamit ang bomba. Maaari nila itong i-jam, lituhin, o tuluyang patigilan sa pamamagitan ng electronic signals. Kapag nangyari ito, kahit gaano pa ka-advanced ang radar, mawawalan ito ng silbi. Para itong pinakamagandang CCTV camera na nawalan ng kuryente, nandyan nga, pero wala namang nakikita. May mga larawan at satellite imagery ring kumalat na nagpapakita ng malalaking pinsala sa ilang pasilidad militar ng Venezuela. Ang mga base na ito ay sinasabing mahalaga sa command, logistics, at depensa ng bansa. Kung totoo ang lawak ng pinsala, malinaw na indikasyon ito kung gaano kalakas at kaorganisado ang isang modernong strike operation. Hindi ito basta-bastang pag-atake, ito ay planado, may koordinasyon, at sinusuportahan ng dekada ng karanasan ng US military sa ganitong uri ng digmaan. Mahalagang linawin na ang sinasabing pagkabigo ng Chinese radar ay hindi automatikong nangangahulugang walang silbi ang teknolohiyang gawa ng China. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang export versions ng mga sistemang ito ay kadalasang mas limitado kaysa sa ginagamit ng mismong bansang gumawa nito. Bukod pa rito, may malaking epekto ang training ng personnel, maintenance ng kagamitan, at integrasyon ng iba't ibang sistema. Kung mahina ang alinman sa mga ito, babagsak ang buong depensa kahit pa maganda ang radar sa papel. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng pangyayaring ito ang realidad ng modernong digmaan. Hindi na sapat ang magkaroon lang ng ilang advanced weapons. Ang tunay na laban ay nasa information dominance, kung sino ang mas may kontrol sa impormasyon, komunikasyon, at electronic spectrum. Sa puntong ito, malinaw na lamang ang Estados Unidos dahil sa kanilang pinagsamang lakas sa air power, cyber capabilities, at electronic warfare. Nagbukas din ang insidenteng ito ng mas malaking tanong sa geopolitika. Ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng China at mga bansang bumibili ng kanilang armas? Paano maaapektuhan ang pananaw ng mundo sa kakayahan ng iba't ibang military suppliers? At higit sa lahat, ano ang kahulugan nito para sa mas maliliit na bansa na umaasa sa imported defense systems para sa kanilang seguridad? Sa huli, ang nangyari sa Venezuela, kung pagbabatayan ang mga ulat, ay nagsisilbing paalala na ang digmaan ngayon ay hindi lang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa kung paano ito ginagamit bilang bahagi ng isang mas malaking estratehiya. Ang Chinese-made stealth radar ay maaaring may kakayahan, ngunit laban sa isang kalabang may mas advanced na teknolohiya, mas mahusay na koordinasyon,
at mas malawak na karanasan, ito ay tila hindi naging sapat. Para sa mga manunood at taga-subaybay ng usaping militar, ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano nagbabago ang mukha ng digmaan sa modernong panahon.